Nakikita niyo ba yung shine-share kong ano, PowerPoint? Nandiyan ba? Wala, wala. Wala. Teka, ulit, ulit. Kamali. Okay. Live na ba tayo? Hindi pa. Kaya isang click ko lang, ayan. Kita niyo na yung ano, kita Yung niyo, nakikita niyo 1001. na ba yung PowerPoint? Di ba rin? Hindi pa. Hindi, baka hindi niyo lang makita sa ibang page. Naka-share na ako eh. Okay, Yeah, sige. nakikita yan. Yung 1001 billion question. Okay. Yeah. So, magsasabi na ako ng ano, magbo-broadcast na tayo. Dali ah. Bigyan niyo lang ako ng 5 seconds. We are live. Muli po kami ay bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga kaibigan na patuloy po na kasama natin sa ating ginagawang pagsusuri at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Jeriel, Magandang gabi po sa inyong lahat. katulad po ng aming naipagpauna na sa inyo, ang ating layunin po rito ay hindi para manakit po ng damdamin o kaya ay mag-akusa, kundi tayo po ay nagsisiyasat. Inaalam natin ang mga katotohanan na dapat malaman ng lahat. Sa pamamagitan po ng technology na ginagamit po natin, itong ating programang ito ay nakararating sa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat po sa technology na kahit 2 tao lang ang nagsasalita, nakakarating po ito sa iba't ibang dako ng mundo. Kapatid na Jeriel. Opo, at salamat dun po sa ating mga followers. Ano? Thank you sa suporta po ninyo. At salamat din po doon sa mga nag-share nito sa kanilang mga kaibigan. Yan po'y napakaganda kasi ito'y talakayan. Ito po'y open-mindedness. Ano? Tinitiyak natin na yung ating sinasampalatayanan ay nakasulat talaga sa Biblia. Hindi yung sinabi lang ng isang preacher. Kasi biktima ho kami niyan eh. Kapatid ni Ernie, biktima tayo niyan eh. Di ba? Oo lang tayo ng oo sa mga pinagsasasabi ng mga ministro sa atin eh. Pero hindi natin binabasang mabuti. Ano ba talaga nilalaman noong binabasa nila? Ano ba mensahe doon? Yung mensahe nung nagsulat at mensahe nung nag-inspire ng mga salita o mensahe lang nila ang gusto nilang iparating sa tao na kung ano gusto nilang paniwalaan ng tao, yun ang kanilang ipinakamensahe. Pero binabasa po Biblia. Kasi madaling gawin yun eh, kapatid na Erneng. Pero bago po tayo magpatuloy, kaya ng dati, tayo po muna ay hihingi ng awa sa Diyos. Panginoon po naming Diyos, salamat po muli sa lakas at buhay na aming taglay. Halos 1 linggong singkad ay iningatan mo po kami sa mga paglalakbay namin. Ang pangangailangan namin, ibinibigay mo. Hindi mo ipinagkakait ang aming pong kailangan, lalo na ang kailangan ng aming mga anak at mga apo at mga kapatid namin, lalo na po sa mga apektadong lugar. Dakilang Diyos, ang buhay na taglay namin ito ay galing sa iyo. May rason kung bakit hanggang ngayon ay may lakas at buhay kami. Kami napapakasangkapan sa iyo, Panginoon, na sana'y pagindapatin kami na maging daluyan ang iyong mga katotohanan at ang makita ng tao ay at ang marinig nila ay ang tinig mong nakasulat sa Biblia at hindi kami na iyong ginagamit lamang na abang kasangkapan. Pakilinis mo po ang aming mga puso at pakibasbasan kami na samahan sa magitan po ng pagsusugo mo ng Santong Espiritu upang siyang sa amin ay gumabay tungo sa pag-alam sa katotohanan. Maasa kami, pinakinggan mo na po kami sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Okay, ito yung pinakahuling bahagi na ng ating pag-aaral sa pamagat ng ating paksandiwa. Anong pamagat, kapatid na Henry? Paki-flash natin. Sapagkat ito ngayon ay 3 out of 3 na tayo, no? Why is Yes. it? Yeah, why is it that usually only cult leader or leaders and their family enjoy financial abundance and security inside the cult? Kaya Yan. itong Mhm. pinakapuling bahagi, kapatid na Yan. Jeriel.
Alam nyo, kapatid Nerding, bago tayo pumasok dito sa ating topic na to, yung pinakahuling bahagi, no? Mm. Kasi may kinalaman din yan eh. May kinalaman din yan sa kultura. Yung kultura ng mga Pilipino. No? Kasi ang kulturang Pilipino, kapatid na Erning, mag-aral ka para magkatrabaho ka. Alam maganda, di ba? Tama. Yung kultura ng Incheck tsaka ng mga Hudyo, mag-aral ka para magkanegosyo ka. Ibig sabihin, hindi Iba para naman. hindi para sabi nga hindi para sumunod lang sa isang tao o kaya tuparin mo yung pangarap ng isang tao. Ikaw nakapag tingnan nyo maraming doktor di ba? Mm. Sila ba may-ari ng ospital? Hindi. Kalimitan yung Maliban. may-ari ng ospital, mga businessman. Di Oo, ba? businessman. Di ba? Ayan lang yan marami ding may-ari ng mga engineering firms. Pero kalimitan, hinahire nila yung mga engineers para magtrabaho sa kanila. O yan lang Microsoft tingnan nyo. Sabi nga ni Bill Gates yung ako lang hindi nakatapos doon sa mga kaklase ko, hindi ko natapos, hindi ako nakagraduate. Mm. Pero lahat ng kaklase ko nakagraduate, empleyado ko. Yan, kasi yung kultura madaling mabilog ang ulo nung mga ganyan ng kultura. No? Ayaw mag-isip, ayaw magkaroon ng sariling paraan niya. Kung papaano niya, okay, nakabasa ka, napakinggan mo siya. Pero dapat, katulad nga ng taga-Berea, open-minded ka. Ano ba ang sinasabi nito na talagang pakikinabangan ng kaluluwa? Ayan. Yan po. Kaya dyan tayo nagbabatay. Hindi po ito paninira. Kundi ang ginagawa natin, binubuksan natin ang ating isip para sa future. Di ba? Lalo na yung mga bata. Diyan alam nyo, kapatid na yan, dyan nag-aalala yung kanilang chairman Kaya Oo. sabi niya, lalo na dyan sa Amerika, sabihan niyo yung mga bata. Yung mga bata dito, brother, open-minded. Yung mga bata karamihan dyan, close-minded. Yan ang problema. Kultura yan Doon ng mga Pilipino Di ba? Nagiging kultura yan. Masakit yan, pero pwedeng baguhin yan, yung kultura na yan Pwedeng mabago yan. Marami nang ang Pilipino, kapatid na Erning ayaw nang maging empleyado. Ang gusto nila sila na yung may-ari Yan ng ang negosyo. may-ari. Open na yung mind nila. Sa religion, no? May mga tao katulad niyan, yung pinag-aaralan natin, cult leader. Yung mga cult leader, kapatid na Erning, gusto niya control Kontrolin ng lahat. Di ba? Kaya nga sa pinag-aralan natin, pag sinabing kulto, bites, a bite, di ba? Ano uli yung bite? B, yun ay behavioral control. I, yun ay, ano nga yung I? Information. Ayun, yung impormasyon. Yung T, ayan. Yun ay Thought control. thought control at saka yung E, emotion. Diyan tayo kinontrol ng iglesia ni chairman. Huwag kayo pa control dyan. Alam niyo, kontrolado yung mga kaanib dyan, kapatid na yan Di ba na sabi ko sa inyo yung nakausap ko taga Dubai? Oh, yeah. Yun na nakita ko sa kanyang Facebook, taga Dubai siya. Na iglesia. Isipin mo yun yung pinagtatanggol niya, yung kanyang pananampalataya. Ako daw ay magsiyasat. Brad, kung ikaw ay magsusuri, ang kausap mo doon sa Facebook na yan, no? Dating ministro ng iglesia ninyo. 30 at ilang taon tayo, kapatid na Erning. Ikaw, kapatid na Erning, ang tagal mo rin, from 1974, di ba? Mm-hmm. Isipin mo yan. Ako 1980. Si kapatid na Erning, 74 pa nagsimula. Ako 1980. Kaya kung doktrina ang pag-uusapan at kung sa loob ng iglesia pag-uusapan, mas may alam ako kaysa sa iyo, brother. Di ba? Mas may alam kami ni kapatid na Erning. Ayan yan. Kaya ito, sinasabi namin sa inyo. Sineshare namin. Pero hindi namin sinasabing, huwag niyo paniwalaan yung pinasinasampalatayanan niyo. Suriin niyo. Ayan po ang atin, kapatid na Erning. Ayun, ito. Meron tayong flash na galing sa ating kapatid na si Ka Henry. Is there a religion, cult, or organization that we know where the leaders are abundantly rich and free from the checks and balances that other members of that same organization or cult are subjected to? Yan. Ako. Yeah. Tama yan. Yan, tanong na yan.
Alam nyo, pinag-usapan natin nakaraang linggo yan. Ito, nire-replace lang natin. A cult leader is not assigned in various places. Yan ang number one. Hindi na assign yan, hindi na didistino or congregations. Siya kung saan niya gustong mga siwa. Di ba? Natatanda mo ba yun pagka yung tinatawag na Balikbayan Day kuno? Di ba? Mhm. Balikbayan Day. Di ba? Balikbayan Day. Nandun, nagpupuntahan yung mga pamunuan ng iba't ibang kongregasyon dyan sa Maynila kapatid na Ernie. Oo, totoo yun. Di ba? Iniimbitahan yung tagapamahalang pangkalahatan at saka sasabihin kung saan siya mangangasiwa. Di ba? Saan niya gusto? Kung sino mag-imbita, yung bang mga worker, yung regular worker, minister, may suguan, pinipirmahan mo. Pag meron ka pa reserba, 'di ba? Pag hindi ka nakarating, tanggal ka na kagad. Ayun lang 'yun . Yung tagapamahalang pangkalahatan, pag hindi nakarating, sino magtatanggal? Wala. Cult leader 'di ba? Sabi nga nila, 'yun ang mga ganun ang mga ibig sabihin, ang cult leader ay hindi na didistino yan. Okay? Ngayon, ito yan, kapatid na Jeriel. Sa Biblia ba ay katulad nila Pablo at Silas, sila ba ay napadidistino sa mga kapatid na halimbawa Ay, naku. Mababasa natin yan . mababasa natin sa Biblia yun Di ba? Sige, i-share po natin Share para natin, maganda. 17 Gs. Yeah, i-share ko po. Sandali, maghahanap tayo ng ma-share natin. Kasi Ayan, sasabihin nila, si Pablo, di ba? Si Pablo ay naging kasangkapan ng Diyos sa kahintilan yan. Ang lawak ng kanyang nasakop. Oh, Di ba? yes. Napakalawak. Mhm. Pero tingnan natin, siya ba ay permi lang sa isang lugar kung saan niya gusto, doon lang siya? Eto, Sa basahin gawa. natin, 17 Gs. Ayan, 17 Gs ng gawa. Tingnan natin ito, no? Ayan. Ayun, palalakihin ko tapos saka ko i-share Ito, i-share ko na ngayon. Dali nandyan na tayo pero i-share muna natin. Ayan. Share. Allow. Inallow natin. Share. Yan, naka-share na ngayon. Nakikita po ba ninyo? Malapit na. Malapit na siya. Ayan na. Malapit na. Ayan. Alam nyo, live na live tayo Wala po tayong script. Bang, ayun na. Kita na po ninyo. Ayun, no? Nakasulat. Ayan po, ano po nakasulat yan? The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Kaya pala nakarating sa Berea Yeah. si Silas Oo. Sila pala isinugo ng mga kapatid. Yeah. Hanapin natin sa ibang salin. Tingnan natin kung paano pagkakasabi diyan. Tingnan natin dito sa ERB. No? Okay. Sabi nga, daming salin ng Biblia para maintindihan mo Sino yung brothers, di ba? No? Brothers. Tingnan natin. Ito, sa Gs. Ayun yung brothers na tinutukoy, the same night, the believers. Yung mga kapatid. Di ba? The believers. Anong ginawa? Ano pa? Sent. Sabi dito, pinadala. Sinugo. Di ba? Sinugo si Pablo at Pinadala si mga Silas. apostol. Hindi nagreklamo si Pablo. Sinugo sila. Hindi nagreklamo si Hindi. Silas. Mananampalataya na kayo. Mga pinangangasiwaan na naman kayo. Ba't nyo kami sinusuguro? Hindi gano'n. Sabihin ba ni Pablo, apostol ako, bakit ako tinidestino nyo? Di ba? As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. Pinadala sila sa Berea. Sino nagsugo? Sa Tagalog po. Yeah, sa Tagalog man Yun din na mababasa mo. Ito sa Tagalog, no? Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pinapunta. Di ba? Ito, kabaliktaran Kasi alam mo, yung tinatawag nating mga cult leaders, kapatid ay may ugali. Meron silang ugali. Yeah. Ang sabi, this pattern is extremely common in destructive cults, high control groups centered on a charismatic leader because built into their structure by design. The leader doesn't just happen to end up rich. The group is engineered to funnel resources upward while keeping members financially handicapped.
Oo, kita mo yun. Exactly. Di Talagang ba? one way lang. Kasi may hierarchy, eh. Hindi Yeah. puwede yung sa ibaba na mababa ang iyong katungkulan, utusan mo yung nasa taas. Bakit? Nasa taas ako, eh. Pero kung ikukumpara natin kay Pablo, si Pablo Mhm. ay isa sa mga apostol na siyang nangangasiwa sa mga believers, pero hindi Yeah. nagreklamo nung siya ay, kasama si Silas ay pinapunta ng mga believers o mananampalataya Yeah. sa Berea. Yeah. Yan ang sama. Ito talagang totoo po ito, eh. Yan ang sama ng religious organization, may hierarkiya. Aha. Hindi mo puwedeng utusan yung nasa taas. Sabi nga Sapagkat dito, alam niyo, sabi hmm, kapagka ating siniyasat mabuti yung mga cult leaders, ano, mm. cult leaders do exert an extreme, often totalizing form of power over their followers. Ayan yan eh. Through psychological manipulation, ayan yan eh. Mhm. Isolation, charismatic authority, katulad ng sinabi nyo, fear, ayan, Takot, takot. Takot na takot kang mawala ka sa talaan eh. Bakit? Eh, mawawala ka dun sa aklat ng buhay sa langit eh. Oh, love bombing and control of information. Finances. Kinokontrol din yung finances. Oh, mga ministro. Di ba kontrolado po na finances nyo? May tagubilin pa noong 1996 na huwag kayong bibigyan ng kahit anong pabor ng mga kapatid. Yan. Ako nakadistino ko niyan sa Portland, Oregon. Tapos kinabukasan, kapatid na Erning, doon sa harap ng pastoral, oh, may hmm, bigas. Tapos may sulat, pasensya na po kayo, matigas ang ulo ko, sabi nung kapatid. Pero ibinawal yan nung dating taga-Malab Pangkalahatan. Ngayon, nung ako umuwi dyan sa Sentral, ang daming dumadating na regalo hmm, para doon sa pamilya ng ating pinuno noon. oo. Ha? Ni EGM, darating doon. Meron pang aso, Brad. Inaamoy yung mga regalo. Baka nga naman kung ano Bakit? yung nasa loob eh, di ba? Security. Oh, isipin mo, papunta lahat yun doon sa bahay nila. Pero ang mga ministro, bawal. Kapag sila tumanggap ng Okay. regalo mula sa mga kapatid sa buong mundo, ang tawag doon ay pagpapalat biyaya para sa kanila. Pero kapag ang ministro na karaniwan, kadistino, tumanggap, ang tawag sa iyo, molestador ka. Ito nga sabi rito, eh, kapatid na Jeriel. Cult Sige. leaders are Mhm. often pathologically narcissistic or Naku, worse and nak feel entitled to the best of everything. naku, Oh, ayan. isipin mo entitled daw sila sa best of everything. Oh, Kaya yes. pagka sila ay may karapatang tumanggap, tatanggapin nila 'yan. Gaya Mhm. gaya ng sinabi mo kanina, pero pagkakaraniwang ministro tumanggap, nagmolestya ka, mahuulat Ayan. ka, mawawalan ka Yan. ng karapatan. Eh, ganyan Mhm. ang mga Ayan. kultong leader, eh. Many cult Ayan. leaders exhibit classic traits of pathological narcissism. 'Pag Alam mo, sinabing merong ganyan eh, humiwalay sa iglesia. oh, Yung tiniwalag nila na dati ding ministro yata yan, ano? oh, Ha? Yan ang sabi doon sa mga kasama niya eh. Ako lang ang tatanggap ng sweldo, kayo hindi. Ako lang pwede pakainin, kayo hindi. oo, mayroong ganyan. Di ba meron ganyan? O, Yeah. edi pareho din, gusto rin magtayo ng kulto. Ay, nakapagtayo na nga ng kulto, eh. Tsaka Siya sabi pa nga, ang CEO. oo, Yeah. kumbaga sa CEO ko dyan eh. Di ba? Di ba? Bigyan niyo ako ng ganito. Bibili ko bahay, tsaka lupa. Na Ayan yun kwart eh. Oh, na ayan pa, ito. Nakalagay sa screen natin, this rotation of assignment sometimes creates issue with the schooling of the children of the ministers. The cult leader does not have this issue. Ay nako, kapatid na Erning, hindi ko sinasabing kulto yung iglesia ha. Kaya lang kasi hindi ang natin pinag-aaralan sinasabi. natin dito, ito yung mga simbolo eh, ito yung mga kakikilanlan mo sa isang kulto eh. Alam mo, ako biktima ako niyan eh. Yung mga anak ko, no? Lipat-lipat ka eh, ililipat ka yung pang panahon na nag-aaral pa sila, ta-transfer. Hindi naman katulad yan sa Pilipinas eh. Di ba? Dito sa Amerika, tapusin mo muna yung mga military nga dito, hindi ka basta ililipat eh. Nililipat din yung militar eh. No? Oo, Pero iniintay muna nila
school break. Eh, yung mga kulto, brother, pag Wala. sabi nga wag naman, sabi nga, bato-bato sa langit at kung kayo kumakain, sabi nga, iyang mga yan, naubo lang, di ba? Naubo lang. Hoy, ilipat natin siya ganito. Ganun na kagad di ba? Ano? Yeah. Oo. At saka, yun nga, yung pag sinabing pathologically narcissistic, kapatid na Jeriel, ay Mhm. tumutukoy ito sa maaring ilarawan bilang sobrang yabang Yeah. o mataas ang tingin sa sarili na Mhm. umaabot na sa punto ng sakit, naging pathological na. Yeah. Ito ay madalas ding tawaging narcissistic personality disorder. Ayan, nako. Kaya May disorder. oh, may disorder na yung mga leader na yan. Sobrang Mhm. yabang na may kasamang maling pag-uugali. Ayun, yeah. Itong isa sa maling pag-uugali ng mga cult leaders. Labis na pagkamasarili. Ayun, nako. Makasarili sila. Ito yan. Taong akala ay sila ang pinakamagaling, sila ang pinakamaganda o gwapo, sila ang pinakamatalino sa mundo. Kaya kung ipanalangin sila ng kanilang membro, basbasan mo po ang aming pinakamamahal. Nako. Pinaka, Yun ang katunayan, Yun ang katunayan pag sinabi mong pinakamamahal mo, ayan, ultimate yun. Sabi ultimate, nga, extreme, superlative degree. extreme. Yan. So, halimbawa, sinabi, ikaw ang pinakamamahal ko. O Mhm. wala nang hihigit doon. So, Oo. pinakamamahal nila yung kanilang pinuno o sino man yung kanilang leader na yan, Oo. paano mo pamamahalin ng Kristo at saka ang Diyos? Pinakamamahal mo na nga yan. Yun, yan na. Dapat Yan ang sasabihin mo, ito oh, mahal ko. Pero ang dapat, pinakamamahal ko, ang Diyos at ang Panginoong Yahusha. Di ba? tama. Pero, Ngayon, tungkol diyan sa this rotation of assignments sometimes mm, creates issues with the schooling of the children of the yeah. ministers. Okay, ang sabi rito, kakulangan sa empatiya. Na kulang No, sila ng empathy. kulang na empathy. Ibig lang sabihin, ito'y tao na leader ng mga kultong relihiyon. Taong aakala ay sila ang may karapatan sa ibabaw ng lahat kahit kanino. Walang konsiderasyon o, Yeah, ito yan. o At saka pakiramdam. hindi lang walang konsiderasyon. Ako ito mga karanasan, karanasan tong Sige. sasabihin ko. Ako po, kapatid na Erning, noong araw, noong 1999. Mm-mm. Ayan, 1999 yan, Ah, tayo po ay inatasan ng dating tagapamalang pangkalahatan diyan, na si kapatid na EGM, sige, ikaw anya ay mag-Amerikano, mag-citizen ka ng Amerika. So, Okay. susunod ka, 'di ba? Susunod ka. So, ito, ibibigay mo. Siyempre, pag nagsi-citizen ka, nag-apply ka, iintayin mo ngayon yung ano mo. Hindi ka pwedeng umalis, 'di ba? Hindi Iintayin pwede. mo yung pagpapasya sa iyo, yung interview sa iyo, at saka ano pa, eto. Tapos meron diyan yung alam mo yung kanyang sekretaryong pagka nagte-teksto napuputol halos yung ugat na kung mag-teksto yung bang basahin natin yung mga ganun, 'di ba? Akala niya galing niya di ba? Hindi ito ad hominem. Yan lang ang puna sa'yo. Kung maaari sana, wag masyadong pasigaw. Mas maganda pag nagtuturo ka, merong dating na may compassion ka. O ito ngayon, di pinalilipat ako, Brad, sabi, lumipat ka doon sa Okay. Canada. Okay. Pinalilipat ako dyan sa Canada. Di tumawag ako, kasi siyempre sasabihin ko sa kanila, hindi pa ho ako pwedeng lumipat Yeah. Sabi ko, brother, hindi pa ako pwedeng lumipat Kasi na-surrender ko na yung passport ko. Wala na akong passport, no? Tapos syempre, susurrender mo yun yung passport mo kung saan kasi Oh, yeah. mag-a-apply ka ng ng panibago. Meron na akong approval na citizen, nag-a-apply na ako ng passport na US passport na, no? Mm-mm. Ito. Para lang masunod niya yung nirekomenda nila doon sa kanilang pinuno, Alam mo sabi ko hindi pa ako makakaalis, brother, kasi pinaalis na ako Yung ding araw na yun, kailangan lumipat ka na. Ang nagpapaalis, yung kung magteksto. Yung kung magteksto, parang naipitan ng daliri. Oh, yeah. Yeah. Yan, di ba? O Oh, kilala mo kung sino ka, dati tayo magkasama dyan sa Benguet. okay. Ayoko lang banggitin ng pangalan mo, pero pag pumunta ka dito, hanapin mo ako, mag-usap tayo. Okay? Yan lang yan Okay. So, ayan yan. Yan nagpas. Alam mo, sabi sa akin,
Sabi ko hindi ako makakaalis kasi wala pa yung passport ko dahil pinag-apply ako ng citizenship. Alam mo sabi? Ano sabi? Kalimutan mo yung citizenship na yan, pumunta ka doon sa sinusugo sa'yo. Sabi ko, Brad, pwede ba ako pumunta doon wala passport? Ibang bansa yun eh. Mm. Ganyang. Naku, ayoko lang sabihin yung sinabi ni Eli Soriano eh. Pero nahahawa eh, 'di ba? Doon sa pinuno ng pagiging narcissistic. Mhm. Oh, yan ang nangyayari, 'di ba? Sa mga, alam mo yung mga panahon na yan, nag-aaral pa yung mga anak ko. So, Yeah. masisira yung pag-aaral. Gusto mo kong pumunta doon. Hindi pa tapos yung schooling. Tapos paano sila mag-aaral doon? Ibang bansa yon. Kalimitan Yun sa ang kanila, Brad, dahil sa pananampalataya, yun nga, sarado isip, hindi nagsisiyasat. Ano yung sinabi kanina? ayun, Walang ano? walang Wala ano sila. yan, kakulangan ng empatiya, walang Ayun, konsiderasyon kulang ng at empathy. walang konsiderasyon o pakiramdam sa Ayan, nako, nararamdaman ng yan, iba. pare-pareho na sila diyan, lalo na yung nandoon sa pwesto. Ha? Oo. Yung nasa baba, wala kang magagawa eh. 'Di ba? Parang ano yan eh, parang yan yung Iran. Oh, 'di ba? Pag sinabi nung nasa taas, susunod ka eh. Oh, ganyan sila eh. Kaya ngayon eh, pinagbubomba na nila. Yan ang Kaya nga nangyayari sa kanila. ang tawag diyan ng mga ibang mga nagsipag-aral sa kanyang uring mga leader, na Mhm. cult leader, kapatid na Jeriel, narcissistic personality disorder. Ay Ha? naku, Kaya disorder 'pag pala yan. sinabing pathologically narcissistic, ang Mhm. pathology ay ibig lang sabihin niyan, yan ay isang sakit. Naku. Nalalaman ang cause at yung epekto sa katawan ng Ang tao. may sakit yung kaluluwa eh. Yung Oh, may 'di ba? sakit na pag-iisip at hindi Oo. lang pag-iisip, apektado pati kaluluwa. Oh, Sapagkat bakit? pagka ikaw ay nakialam sa hindi mo Mhm. dapat pakialaman, sinakop mo, hindi mo sakop, ha? Yeah. At pinangunahan mo ang tao sa pag-iisip at decision making, eh ginagawa mong robot yung tao. May Tama. disorder ka. Oho. Kung gawin sa'yo yan, matutuwa ka ba? Mhm. Aba Ay hindi. naku, Nakalimutan na, Brad, ang golden rule. sinabi mo. Huwag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin sa Ay, yung golden rule na nakasulat sa Biblia. Gawin mo sa kapwa mo ayos. ang nais mong gawin mo sa sarili mo. Yun Tama. eh, positive yun, di ba? Positive approach. Kasi yung sinasabi na, do not do unto others. No, no. Do unto others what you would like others do Do to unto you. you. Oh, yun yun. Ito pa, Kaya, hindi niya gagawin sa sarili niya yan eh. O, di hindi. ba? Pero ginagawa niya sa iba. O, yan Tama. pa isa. A cult leader has free use of private helicopter. Wala tayo niyan, Brad. Di ba? Wala tayo niyan. Better than first class regular ministers and workers travel using the cheapest means such as coach or economy. Ayan. Itong Alam mo, pinadadala sa ating ito ay puro totoo, Brad, eh. mhm. Alam niyo, Kaya hindi yung sa amin galing ito, no? yeah, Ito ay galing dun sa mga taga-subaybay natin. Sabi nagpapadala sa namin, atin, oo, kasi nagsusulat sila eh. nagre Sinasabi nila, ito sabihin niyo, ito sabihin niyo. O sige, sabihin natin. Walang masama yan kasi titignan natin, yung palampunan ninyo. Pero totoo yan, brother. Alam mo, ito yan, ano? Yung isang tiniwalag din na dating nandyan sa Central, mm, no? Na ang sabi eh, yun daw iglesyang ililigtas, eh yung paraw iglesyang yan, papalitan lang daw ng ano, ng leader yan, no? babalik siya. Oo, may kapatid yan, brad eh. Kilala mo yung kapatid niyan eh, tropa natin yun eh, di ba? Yung Si matangkad, Pogi, si Pogi, di ba? pinagpahinga na yun, eh. Pinagpahinga na. Nung dadalin yun, brad, sa Coron, Hmm. ha? Alam mo, sinakyan, Roro. Cheapest, kaya Cheapest eh. Binili pa sa akin eh, Brad, bahala ka na doon sa kotse ko, dali mo doon sa nanay ko. Doon sa bago bantay. Yes, boss, sabi ko naman sa kanya. Ayan yan. Isipin mo pupunta doon sa Coron pa, kasi pinaparusahan yata kung ano ma. Oo, Ang liit-liit ng lancha yata yun. Pupunta ba? Tapos kung halimbawa ba, yan bang mga leader na yan, na mga matataas ang rango, oho, eto yan, dun sa Washington State, yeah. nakadistino ko. Yung kapatid nung namatay na, namatay na yun eh. Yung isa na nakakampi nila nung araw, yung nandito din yan eh, nandito yan.
Magkapatid yan, di ba? Namatay na, na-COVID yata yun, tsaka yung asawa niya. Okay? Hindi natin babanggitin ng pangalan. Pero yun ministro. Yung kapatid no na nandito sa abroad, brother. Matay na At rin. saka namatay na rin yun. Sabi nga nakarating naman na kayo, yung espiritu nyo nakauwi na sa Diyos di ba? Yeah. So magantay kayo ng kung ano ang biyaya o pagpapala o galit ng Diyos. Hindi natin alam kung ano yan no. Ngayon ito yan, brother, kami mag-estimate ka, brother. Mag-estimate ka kung ano ang magkano pamasahe mo kung magpa-apply ka, ganyan Yung pinakamababa, yun ang kinakailangang bilhin mo. Pero abonuhan mo muna yun, Abonuhan mo muna, ganun yan. Ngayon dalawa sila Okay? Ako kasi yung magre-refund sa kanila Okay. Pagpunta nila, ako magre-refund. Alam mo, pamasahe nila, brother? Yung one One way way. nila. Mm. One way. Ewan ko ba't napakamahal From California to Washington, umaabot ng 1,000. Ano yun? Sa Aeroplano? $1,000. Mag-aeroplano sila. Magkano? Pero, wala namang gagawin, titignan lang yung lupa. Ba't di nala namin kunan ng litrato, padala namin sa iyo, mamamatsyal lang kayo Oo. di ba? Yun, nagpahinga na rin yung tao na yun. Tapos ito pa yan. Yan din, kaibigan natin yan dumating kami dyan, Ito po kwento, experience, Unang dating ko sa Amerika, brother, no? Yan ang sumundo sa akin. Kasama siya sa sumundo. Yung pamilya ko, isinakay doon sa isang sasakyan. Pero ako, como magkaibigan kami, sinakay niya ako sa kanya. Sabi ko, brother, ganda kotse mo rito Talagang sports car Thunderbird. Sabi pang gano'n, Sabi niya, ako lang meron yan. Yung ibang ministro, hindi pwede two-door. Kaya ikaw, hindi pwede two-door. Bakit? Hindi, iba tayo Sabi niya, okay, no problem. Sabi ko naman. Yan, kapatid na Erning. Pag nasa taas, iba. Pag nandun ka sa baba, iba rin. Magkaiba kayo ng kakainin. Alam mo nyo, merong ganyang country. Ang tawag diyan, communist country. Huwag kayo magagalit. Pero ganyan di ba? Ito pa. Kapatid Erning, ano yan? Nakasulat na yan. A cult leader has enormous number of 24/7 security and servants that the cult pays for. Tigil muna natin yung first sentence na yan. Yung Yeah. mga kulto na leader ay mayroong malaking bilang ng mga taong nakapaligid sa kanya, kapatid na Jeriel. 24/7 yan. Para siya ay alagaan, para siya ay bantayan. At ang nagbabayad sa mga yon ay yung mga nagsisipag-abuloy. Alam natin, the Yeah. servants that the cult pays for. Regular ministers and workers share in the utilities and are not allowed to hire a maid. Hindi pala pinapayagang mag-hire ang isang ministro ng katulong? Hindi. Pero sila, alam mo brad, ito pag pumunta ka sa mga bahay niyang mga yan, no? Mula doon sa pinaka-leader, mga anak niya, ang maid nila, brother, pasweldo ng iglesia. Okay? At, empleyado ng iglesia. At naka-uniforme. Wow. Ginawang Diba? kaharian Ginawang kaharian. Parang billionaire's palace di ba? Billionaires palace. Hindi nyo ba alam yan, mga members? Dapat alam nyo yan. Kasi isa yan sa sinasabi ng mga tao kung ano ang ikakikilala mo doon sa cult leader. Ngayon, hindi kami may sabi nito. Ito, dumarating lang sa amin, binabasa po namin sa inyo. Hindi para manira, para, hey, check it out. Now, if you still want to be there, it's up to you. Diyan kayo, di ba? Mga ministro, totoo yan, hindi pwedeng mag-hire ng maid. Kung mag-hire ka, brother, Sarili. Oo, kasi hindi. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng patirahin sa pastoral Hindi rin pwede yun. Bawal Oo, bawal yun di ba? Binabawal sa atin yun na merong ibang nakatira dun Kahit pa nga yung nanay mo, hindi pwede. hindi pwede. Oo. Yung pala, prelude na yun, Oo. Yung nanay mo, hindi prelude na pala yun dahil hindi na pinatira yung nanay niya dun sa central. Di ba? Ayan yan Kaya yung security. Security ka ba nung may gagawa ka, brother? Wala. Ako nga ang security, nagbabantay ng kapilya pa. Teka muna, hindi ba nung sa tayuman ka merong na mag ka dyan, di ba?
O yan, nabugbog ako dyan. Panaan tayo dyan. Kasi wala ka security. Ayun Yun lang ang yan. Eh. problema doon. Oo, ayan. Tama lahat yan. Yung sinasabi nitong mga nagpapadala sa atin, you know what? We can relate on these things, no? Totoo yan eh. Pero, sabi nga, sinasabi nila, yung mga cult leader daw ganyan. Ngayon, yan ang nakikita natin noon sa iglesia ni chairman eh, di ba? Oo. Pero, hindi natin kinikilalang kulto yung iglesia. At saka, hindi namin sinasabing kulto kayo. No. Ang binabanggit namin, ito yung mga tao na nagsasabi tungkol sa inyo. Nagbo-voice out lang kami. Totoo ba to? Yung cult leader. Ngayon, lahat ba ng cult leader ganito, kapatid na Erning? Meron bang mga bodyguard? Karamihan, Brad, meron eh. Kaya Oo. nga kulto eh. Yeah. O, di ba? Ayan, no? 24/7 security and the servants that the Yeah, court yeah. pays for. Isipin mo. Kaya, alam niyo, sabi nga pwede naman nating itanong di ba? Hmm. Sabi ka, tanungin natin yung does cult leaders have security? Ano sagot? Tignan natin, security personnel. Oh, ano sagot mo? Ang sabi dito, ako 65 hours. Yes! sabi dito. Yes. Sabi ng AI. Yes, Oh. many cult leaders have had security personnel. Through it varies widely depending on the size of the group, the level of perceived threats. May Nako. threat eh. Si Yahushua tinret din, pinatay nga eh. Yeah. Ang mga apostol, pinatay lahat eh. Hmm. Siya Alam namatay. mo brother, Na hindi, kulto. pati mga apostol, pwede natin punahin. Di ba? Hmm. Ano ba ay kinamatay ng mga apostol? Ito naman ang punan ng ibang mga nagre-research din. No? Hindi ko Mm. puna ito. Pero sabi ko, it makes sense. Ano ba ay kinamatay kalamitan ng mga apostol? Yung iba doon, bitay, patiwarek. Di ba? Pinatay, minarder din, Pinatay. Oo. O ito tanong ko. Yun lang kasi ito yung sinasabi ng ibang mga nagre-research eh. Mm. Maganda ring alam ng tao. Di ba? Alam nyo, sabi nga, yung paglilingkod natin, kailangan gawin natin totoo eh. Diba? Ang mga apostol, totoo yan. Talagang nagsikap sila eh. Pero alam nyo ba, kapatid na Erning, ito po na nila, sinasabi nila, mababasa nyo rin ito sa iba't ibang. Pero kung ito may dumating sa inyo, ay, sabi nga, walang kinalaman yon doon sa kaligtasan ng mga apostol. Di ba? Sapagkat ang kaligtasan ng lahat, apostol ka man o hindi, isa lang ang merong alam. Actually, kapatid na Erning sinong tao lang ang nakatiyak na ng kaligtasan? Sinong mga tao lang ang nakatiyak na ng kaligtasan? Magandang tanong yan. Mhm. Pasagutin natin yan kaya sa ating operator. Kaya, sige nga, tingnan natin yung ating operator. Andiyan ka pa ba, brother? Sino lang po ang nakatiyak na Ilang tao? Sabi nga, sino lang ang mga taong nakatiyak na ng kaligtasan? Yan. Nakatiyak na kasi wala na sila dito sa lupa. Sino yon, kapatid na Henry, yung dalawang umakyat na sa langit? Yung karong si ano po si si Enoch Elias. at saka si Elias, Yan. Tapos yung pangatlo, ang ang Kristo. Panginoong Yahusha. So, 3 tao lang na nilalang ng Diyos sa mundo ang nakatiyak na ng kaligtasan. Lahat Umaasa. ay umaasa sa kaligtasan. Kahit mga apostol. Ano ba? Member ho yata yung tatlo na yun ng ng INC si chairman. Sabi nila. Ito yan, brother. Alam nyo, ang mga apostol, mananampalataya yan. Sumunod yan sa ating Panginoon. Pero meron ding flow o wala? Meron din. Meron din silang flow. Si Pedro, di ba? Napagalitan. Ano pa sabi ng Panginoong Yahushua tungkol kay Pedro? Oy, sa talas, dito ka sa likod ko. By the way, nabanggit niyo po yung mga apostol May Sige. mga nagtatanong mo pala sa atin Mm. na taga na kasi kaanib pa rin doon sa INC ni chairman. Ang Oh. sabi nila, nagtataka lang po kami, bakit kahit minsan hindi tinuturo po yung
Halimbawa yung buhay at naging buhay at pamumuhay ng mga apostol. Ayun. Kasi Na alam isang mo kung extensive na pag-aaral. Yeah, Parang yeah. oo, parang laging ano yung kunyari may pahapyaw na ito si Apostol Pablo. mhm, Pero ganun lang. Tapos hindi buo, no? hindi Hindi. buo. Tsaka hindi sila sinasama sa panalangin. Hindi, Yeah. hindi nga. Hindi, ito yan, brother. Samantalang, Chairman lang. sabi Oh. nga sa ating leksyon sa susunod, malalaman natin kung ano yung mga apostol sa mga mananampalataya. Eh, di ba nanda sa leksyon natin yan sa Sabado at Linggo? Mhm. Yeah. Oh, ang mga apostol kung ano sila, pakinggan ninyo nang marinig ninyo kung ano mga apostol, anong papel nila sa atin ngayon. No, bagamat sila ay nagpahinga na. Pero ito yan mga apostol, kinikilala natin na talagang sumunod sa ating Panginoong Diyos, nagbuwis din ng buhay yan. Pero alam nyo, ang kanilang buhay, naging tragedy rin di ba? Kalamitan sa kanila, tragedy din, parang ang Panginoong Diyos. Pero merong isa na hindi. Si Juan. Sino po yun? Si Juan sa puno ng Ayun, Patmos. si Juan lang. Sa mga apostol, si Apostol Juan lang, ang katangi-tanging hindi namatay sa tragedy. Di ba? Ito Sabi namang nga, nagpakamatay. Meron isang nagpakamatay. oh, yun, tragedy rin yun. Isipin mo, si Judas, di ba? Nagpakamatayan. Tragedy rin ang naging kamatayan. Pero alam nyo ba, katangian ni Juan, kapatid na Erning, Anong katangian niya? siya lang ang present sa mga lingkod ng Panginoong Yahusyang apostol nung mamamatay na ang Panginoong Yahusya. Lahat wala doon sa may krus na yon. Isa lang ang nandun, si Apostol Juan, kasama nung nanay ng Panginoong Yahusya. Kaya sabi ng Panginoong Yahusya, oh babae, ito na ang anak mo, o ito na ang iyong ina. Yun ang sabi ng Panginoong Yahusya kay Juan. Siya lang ang tanging-tanging present doon. Nakita nyo, yun ang katangian ni Juan. Kaya kita nyo kung ano nakita ni Juan, kung papaano talaga yung kaligtasan. Di ba nakita niya yan? Sa pulo ng Patmos, kung papaano magaganap. Kahit i-google natin yan Who is the only apostle? Siya lang mag-isa. Siya lang. Walang kasi ang totoo, 'di ba? Iniwan ng Mm. mga ibang apostol ang Kristo. Yeah. Kinaila pa nga. Hindi ako kasama, Yeah. sabi ni Pedro. Aha. Kaya kakasama. Hindi ako kasama. 3 beses niya Yeah. kinaila 'di ba? Yeah. Ito pa. Yeah. Kaya si Juan lang, ang kapuna-puna doon kay Juan, bukod sa siya ang binigyan noong pangitain sa magitan ng Panginoong Yahusya, no? Ay siya ang sumulat ng huling aklat ng Bagong Tipan. Yes. At siya din ang namatay sa isang mapayapang kamatayan, kapatid na Jeriel, no? Totoo Doon yan. sa pulo ng Patmos. Pero ang Ito pa, ating dapat na isaalang-alang sa mga apostol, mga kapatid, sila mismo ang maliban kay Pablo, ang ibig sabihin kasi ng apostol saksim buhay, nakakita at nakarinig. nakakita at nakarinig. Yes. Ito pa, basahin natin ito. A cult leader. Cannot be questioned as to why he chooses the political candidate that he forces his members to vote for. Nako. Which is totoo, kapatid na Jeriel. Nako. Ang totoo, pagdating sa eleksyon, ang kultong relihiyon, nag-ano din yan, brother. Kumukuha din ng census yan, nagka-canvas din yan. At saka, inaalam kung sino sa lugar na itong malakas na political figure. At kung sino yung malakas, natural, yun ang kanilang iboboto para palabasin na kaya nanalo yon, gawa nila. Ngayon, Yes. ang pipili nung iboboto nila, hindi manggagaling sa lay members, mga lay members. No, it is coming from the top. Yes. From the top. Sino yung nasa top nila? Kung sino yung cult leader nila, yun ang magdidikta ngayon. At saka yung cult leader na yan, ay lalapitan niya ng mga politiko At alam mo na, humihingi din sila ng pabor sa kanya. In return, you scratch my back, I will scratch yours. You give me this, I'll give you in return, I'll give you this. So, alam natin ang nangyayari, di ba? Kaya may mga relihiyon na hayagan na sumusuporta sa isang political figure sapagkat meron silang layunin na hindi natin alam kung ano yon. Maaaring Speaking of that,
Alam nyo ngayon merong controversial doon sa Papa ng Katoliko tsaka, Oo, tsaka ngayon yung nabasa ko yun. Presidente ng Amerika. No? Kung hindi nyo pa alam, no, yung Papa kasi nagkomentaryo tungkol Mm, dyan sa gera dyan sa Iran. O mm, dapat daw, hindi, parang hindi siya sang-ayon di ba? yeah. Doon sa ano. Ngayon, kinall out siya ng mga Katoliko ha? At Mm, saka ng mga Protestante at maging nung mga iba pang mga Persians. No? Kinall out yung Papa. Ang sabi doon sa Papa, bakit nung pinatay yung 40 priest diyan sa Nigeria? Wala ka sinabi. Nung pinapatay nung mga Boko Haram, yung yeah. mga members mo, wala kang sinasabi. O ngayon ito. Tapos may nagkomentaryo, brother. Ewan ko kung gaano katotoo yun, ano? I-research nyo dito po. Kaya namin sinasabi sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano ang itatanong nyo sa AI para makita nyo yung mga balita sa buong mundo. Kasi, alamin na, sabi nga sa tanggapin natin sa hindi, ang kalimitan po, kapatid na Erning, diyan sa mga tawag natin doon, mainstream media, politically motivated na di ba? Pagkalaban Mhm. nila yung nasa politika, hindi nila sasabihin yung tama o kung ano man No, makakasama doon. Yun tama. ang kaya ang tawag doon ng marami, ano yung fake news ng marami, di ba? Mhm. Kaya dito, mag-research kayo sa mga nagaganap. Ayun nga, pinuna yung Papa, kinall out siya. Sabi nung isa, ako katoliko ko Pero bakit ganon? Bakit hindi call out ka ng call out dito sa Amerika? Amerikano ka rin. Sabi nung ganon. Mhm. Bakit kino-call out mo yung ginagawa ng presidente? Inamin mo na nga. Sabi gano'n, hindi ka politician. Ba't pakikialam mo yung ginagawa ng politiko? Sabi sa kanya, pakialaman mo yung kawan mo. Tapos yun, nagbanggit na kung ano-ano. 40 pare doon sa Nigeria, pinatay. Wala ka sinabi. Yung mga Kristiyano, pinapatay ng Boko Haram. Wala kang sinasabi. Tapos may nag-comment. Sabi niya, hindi nyo ba nahahalata na ang ang unang-una pala, meron pala room diyan sa Vatican na inopen, sabi nitong sabi nitong nagsabi, yung nag-comment. Mhm. Tapos meron siyang inilagay, nakalimutan ko lang pero subukan ninyo tignan yan. Meron palang prayer room ang Islam diyan. Mayroon Alam mo ba't di katakataka yan? Kasi may mga Muslim din diyan sa Lebanon na tumakas mula doon sa mga Hezbollah. Bagamat Muslim sila, hindi nila sinusuportahan yun. So, kinupkup yun. Marami, nung ako'y nakadistino dyan sa Italia, sinasabi nila, marami daw doon sa ilalim ng Vatican ay mga Lebanese, Christians. Baka hindi lang Christians. Baka pati yung mga Muslim din. Ayan. Ibig sabihin, binibigyan din nila ng mga di ba ganun din ang iglesia? Bumili kayo ng lupa dyan sa tabi ng university ninyo. Sino na ngayon na nakatira? Mga iglesia? Hindi, may mosque pa nga Di ba? Mhm. Ganun yun, di ba? Walang masama doon. Magandang gawain yun Di ba? Yeah. Kumpara sa inyo. Okay? Pero sana gawin ninyo yan, lalo na sa mga kapatid ninyo. Kasi yung lupa dyan sa tabi ng inyong sentral, no? Pinagamit nyo na, binigay nyo na sa kanila. Bakit yung mga pabahay ninyo? Hindi nyo pati tuluhan at ibigay nyo dun sa mga miyembro. Pag nagkamali sa inyo, palalayasin nyo. Sige, palayasin nyo nga yung Islam dyan, yung Muslim dyan sa tabi nyo. Hindi nyo naman kaya Hindi ba? Hindi nga nila pinupuna Hindi na. Binababayaan na. So, ito ang ating programa. Gisingin tayong lahat. Okay? Kung magiging mabait ka, magiging mabait ka sa lahat. Okay? Hindi yung kinokontrol mo yung ibang tao, pero yung hindi mo makontrol, binibigyan mo ng pabor. Ayan yun di ba? Wala akong, Brad, nung tayo Mm. nandoon pa, Mhm. way back mga 1970s, 80s na yan, Mm. may programa na sila di ba? Sa Mhm. radyo, telebisyon. Yeah. Hindi ko man lang narinig na pinaksa nila na ang mga Muslim ay hindi maliligtas. Ay Tayo naku, lang wala. ang maliligtas. Wala Wala, akong hindi nila naririnig. masabi yan Ano Hindi kayang nila, dahilan? una, sabi nga, igit sa lahat, sinasabi nila yan sa Katoliko, sa Protestante, pero banggitin nila yung mga Muslim, yung iba pang mga sekta. Kasi yun ang inaano nila yun ang pinoportray nila lagi sa mga Kristiyano no?
sa mga Kristiyano, sila ang totoong Kristyanismo. Ay, paano yung Muslim? Di ba? Sabi nga, yung Muslim, kasama yan sa tatlong relihiyon na Abrahamic. Mhm. Na ang paniniwala ng Abrahamic religion, yun din ang paniniwala nyo, yun din ang paniniwala namin. Kaya Abrahamic ang aming Pagdating pananampalataya. sa Diyos. Oo, Pagkilala ng Diyos. iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ay monoteismo. Ngayon, kaya yung mga Muslim, tinatawag ang Kristiyano na infidel, no? Kasi nga dahil sa Katolisismo. Ang Katolisismo ang nagpalaganap nung tinatawag na Trinidad, na Triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Exactly. Yeah. Kaya ang mga Hudyo, buwisit sa Kristiyano. Pero sinong Kristiyano yan? Eh di yung naniniwala sa Trinidad, di ba? Hindi naman kasi alam ng mga Muslim at saka ng mga Hudyo, tayo tsaka yung iglesia Hindi nila alam yan. Ang alam nila, Kristiyano, pare-pareho. Ayan yan Kaya infidel, buwisit, nakakainis tayo sa kanila. Pero yan ang pinapaabot namin. Monotheistic religion din tayo. Kaya lang, yung iglesia at yung iba pang mga religious group, yan ang makikita mo. Control. Gusto nilang mangontrol ng kanilang mga miyembro. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga dito according to the INC of Manalo, ito, kakailan lang, ito yung sinabi sa akin nung taga roon sa... Kaya Brad, kung makikinig ka sa programang ito, alam mo, nagkausap tayo. Alam mo rin ang pangalan ko, Jeriel Nemis, dahil nandoon, nakalagay yung pangalan. Hindi natin tinatago pangalan natin di ba? Dati kong ministro ng iglesia ni Chairman, ano? The INC in the Philippines is founded by the Christ. Yan ang sinasabi ng iglesia ni Chairman. Pero ang paniniwala noong tao doon sa brother, ang nagtatag daw ng iglesia, yun ang kanyang pananampalataya. Hindi daw si Christ, dahil wala daw si Christ. Tama ka doon, brother, sa pananampalataya mo. Kasi ang pinagbatayan niya, yung registration. Sino daw nasa registration? Sabi ko, Brad, ano ba ang pinagbabatayan mo ng pananampalataya mo? Registration? Biblia. Di ba? Ngayon, ang itinuturo ng iglesia, ang doktrina ng iglesia, siguro, basahin natin dito sa Tagalog. Ito doktrina ng iglesia Sa number 7, ito, siguro alam ninyo to no? Pandoktrina yan nakikita pa ba ito? Malabo Ayaw luminaw Nakikita na nila yan. Makikita niyo yan, pandoktrina yan. Yung lesson number 7, pag binasa niyo yung lesson number 7 dito, no? Ito yung nakasulat Pakinggan niyo yung introduction yung introduction ng lesson number 7. Kaya yung nakausap ko, mali pa na ng palataya mo, Brad. Di kaya nakikinig sa doktrina paano ka nabautismohan? Yan ang tanong ko, di ba? Paano ka nabautismo? Mali yung naging paniniwala mo. Ito, number 7. Ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang suliranin sa iba, ito yung panimula. Ang suliranin sa iba ay ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ayan. Totoo ba ang sinasabi ng iba na ito raw ay itinatag lamang ni kapatid na Felix Manalo? Yun ang tanong nung nag-akda si EGM. Ang totoo ay ang Iglesia ni Cristo na nagmula sa Pilipinas ay itinatag ni Cristo sa pamamagitan ng hula. Ito ang pag-aaralan sa leksyong ito. Mukhang absent yun pero nabautismohan pa rin, brother Paano kaya nakalusot yun? Di ba? Kasi yung ministro gusto magkabungal lang para pumasa. Kaya tinanong ko siya, sino nagdoktrina sa'yo? Talagang pararating natin doon sa kanilang tanggapan na merong isang dinoktrinahan. Ilan yung dinoktrinahan ganyan ng pagkakilala? Yan ang tanong. Di ba? Yan ang tanong. Ilan kayo na may pagkakilalang mali? Tapos sasabihin sa atin magsiyasat. Kung ikaw nga hindi ka nagsisiyasat di ba? Nagpo-post ka pa dyan. Samantalang sa amin naman, ginawa ko lang naman kaya ako nag-post. Kinwestiyon ko yung teksto ng ministro nyo. Kasi sabi ng ministro, kapatid na Erning kagulat-gulatan niya ang sinasabi ng Katoliko na mas mataas pa si Maria kaysa sa Panginoong Yahusya o sa Panginoong Jesucristo, sabi ng ministro. Sabi ko, kayo nga kagulat-gulat Ang tagapamahalang pangkalahatan ninyo, hindi ang Kristo, kundi Manalo Kagulat-gulat din yan.
Bakit ka mo? Hindi naman siya pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Di ba? Oh. Tapos yung Mateo 18:18 naging talaan. Isipin mo, tatala sa lupa para matala sa langit. Alam nyo, kapatid na Erling, ewan ko lang kung maipopost ni kapatid na Henry yan eh. Kapatid na Henry, nandiyan ka pa ba? Si Kaya hindi po kasi walang camera ngayon. Kapatid na Henry, kung nandiyan ka pa, sana maipost mo yun, no? Yung dun sa Reddit po, kapatid na Erling. Meron siyang ipinadala sa akin eh, na ang bago nila, sabi nila, kung ano man ang ipasya ng pamamahala sa lupa. bago, bago. Pinagtitibay ng Diyos sa langit. Kaya sino man ang inirekomenda na kandidato, pinagtibay ng Diyos yun. Aba, Mateo 18:18 yung ginamit, kapatid na Erning. Ngayon, ewan ko kung may resibo yun. Pero itong binasa ko sa inyo, may resibo. Ito yung resibo. Sabi nga, yung mga bagong termino nila ngayon, may katunayan ba yung sinasabi mo? Meron tayong resibo. Mateo 18:18, hindi talaan yon, kundi yun ay pag-aayos ng problema. May resibo tayo nun. Nandito din sa pandoktrina nila. No? Yan, kapatid. Yan po ang sinasabi nila. Kaya yung sinasabi dito, pure bogus yung sinasabi ng iglesia ni chairman. Kasi hindi yun ang natutunan ng marami. Una, ang Panginoong Yahusya, kapatid, nagtatag ng iglesia noon pa. Sa panahon niya. Eklesiya ang itinatag niya, hindi church na organisasyon, hindi church na isang religious organization, kundi eklesiya means I will gather those who will become my believer. Kasi ibig sabihin ng eklesiya, gathering. Community of believers. Yeah. Nagkaloko-loko lang yan kasi nung i-translate na eh. Di ba? Yeah. Mula doon sa yung Greek, ginawang French, ginawang Kastila, ginawang English, ginawang Tagalog, ay nagkaloko-loko na. Di ba? Kaya pagdating sa English, dalawa na yung meaning ng salitang church sa English. It could be a building, it could be a religious organization. But the Christ did not actually preach about the church. He was saying about ecclesia, the gathering of those who will follow him. But his instruction is to prepare ourselves to be in the kingdom. So the Christ actually preached about the kingdom, yung darating na kaharian. Yeah. Mayroon pa ba tayong ipa-plus? Meron pa yata. Tignan natin kung meron pa na ipa-plus si kapatid na Henry. Dahil ito, sa kanya nakakarating. Ayun. Where is the evidence to that claim? Ayan, yung claim nila. Tayo may evidence tayo eh. Doon sa sinasabi natin eh, di ba? Ito, may resibo nga tayo eh. When will the INC owned by the Manalos be able to answer the many questions we raise, such as the changing bind to tali, to registration to tala? So yung bind to registration, tali to tala. People are waiting for answers, kapatid na Erning. Kapalagay niyo ba sasagutin nila to? Pagka pumasok sila dyan, ay para silang pumunta sa isang kumunoy na hindi na sila makakaahon. Hindi ba hinahamon nyo nga yung debater nilang hinahamon ko si Joe si Joe Ventilacion. Kaibigan ko naman yan eh. Wala tayong masamang tinapay dyan. Yeah, ito naman hindi debating mag-aaway tayo eh. Kundi, hindi debate, sharing lang, paliwanag. Share. Yan, huwag na nating debate. Kasi gusto nila lagi debate eh. So hindi kami makikipag-debate. Hindi yun ang ginamit ko. I didn't say na Tama yun. Inihiling ko kay kapatid na John na pakipaliwanag. Registration ba tinutukoy sa Mateo 18:18? Yeah, isulat mo. Hinihintay ko sagot. Ako ay wala naman sagot pa yung kaibigan natin. Hindi, alam nyo, ito yan, Brother Joe, no? Brad, ito yan. Marami ring followers itong istasyon na to, no? Isipin mo kung masasagot mo yan. Ngayon, yung followers na yan, sa buong mundo yan. Kaya tulad ng binasa ko sa inyo, kapatid na yan, hindi ko nga mga kakilala eh. Mga diba? Amerikano. Ibang Amerikano, mga taga-Asia na hindi Pilipino, no? Nagpapalo, nagla-like, tapos sinasabi nila, tapos pinanonood nila yung sinishare pa nila. Yung English tsaka yung mga sinusulat natin, no? Tsaka lalo na yung pang mga bata, yung growing up Yahusya kasi sa English yun eh. Siguro naiintindihan nila yun. So,
Anyway, tsaka na itatranslate na ngayon eh. Ito, Yeah. pagka kinlik mo sa AI itong Isang sinasabi namin, sa anumang language mo, maitatranslate yan eh. Kaya, uy, nakaintindihan nila. Kahit pa sa Tagalog ito, Totoo Brad, yun. kaya natutupad na yung dati, di ba? Yun ang dati. Sabi nga eh, nagsalita sila ng wikang Aramaico, pero sa iba't ibang wika dumarating eh. Oo, Alam nyo, natutupad totoo na ngayon yun nauulit eh. yan sa Oo, panahon natin. oo, sa panahon natin, Gawa dahil sa ng AI. technology. O yung technology, sabi nga, impromptu na translation nagagawa ng Impromptu, right technology away, yan eh. right Oh, there and then. right away na itatranslate yan eh. Yeah. So, yan po yung mga nakikita natin. Ngayon, sabi nga, kasi ito yung pangunahin naming tanong eh. No? Dahil ito, kapatid na Erning, nung tayo yung mga nag-aaral, tanong ko sa inyo, hindi ba para sintonado yung pag tinuturo natin? Di ba? Ramdam natin yun, pero Oo. nung itanong namin yan sa mga tagapagturo namin noon, Oo. sabi, yan ang sampalatayanan ninyo sapagkat yan ang itinuro ng pamamahala. Ayun, ako, yun na. So, Tapos puro na kagad. pamamahala, tapos na Ayun. usapan. O tapos na kagad ang usapan dun eh, di ba? Uwi Pero na. ngayon, may tanong talaga kasi makakapagtanong na tayo ng malaya sa kanila eh. Mhm. Una, hindi nyo kami sakop, di ba? Ikalawa, nagpapalaganap kayo sa buong mundo. Mhm. Nandyan din kayo sa internet. So ito kami, sabi nga eh, ulitin natin yung sinabi ng sugo. Sabi ka ba na Erning? Di ba? Ang tunay na iglesia ay parang batong buhay habang kinikiskis ay kumikinis. Oh, Oh. kami yung nangingiskis. Kung tunay yan, kikinis yan. Pero kung hindi, mapupulbos. Kaya tulungan nyo kaming mapakinis yung inyong pananampalataya. Yung inyong sinasabi sa tao. Bakit naging tala yung tali o bakit naging registration yung bind? Yan ba mensahe nung nagsulat yan? At yan ba ang mensahe na gusto ng Diyos na nag-inspire na mapasulat yan dyan sa banal na kasulatan? Kaya kung babalikan natin, kapatid na Jeriel, ang topic natin, 3 beses nating tinalakay, Mhm. bakit yumayaman ang cult leaders ng Mhm. relihiyon at saka financially abundant sila, no? Yes. Ibig lang sabihin, gawa ng sila po, ang kung tawagin ay meron silang narcissistic personality disorder. Yang Ayan. ibig lamang sabihin, sila ang mga tao kaya yumaman dahil sa minamanipula yung mga miyembro, dahil sa pananampalataya ng mga miyembro, sunod naman ang sumunod sa kanila, ano man ang sabihin nila, gagawin ng mga miyembro. Bakit? Yes. Sapagkat sila po ay nakontrol na. Oh, Tama. nakontrol na, kumbaga na-hypnotize mo na. 'Pag na-hypnotize ka na, ano man ang sabihin ng taong nag-hypnotize sa iyo, susundin mo yung kapatid na Jeriel. Maaaring nang gawin mo yon, pagkatapos mong gawin, at the back of your mind, ba't ko nagawa yun? Mukha yatang Eh, pero lumilipas ang panahon na nasusunod mo at ginagawa mo yung utos nila, bagaman may question ka, hindi mo na kine-question. Bakit? yes. Ano ka na brad eh, You got nalason ka used na to eh. it. Mhm. You are used to it already. Kaya Mhm. ang sabi nga, inaabuso ka na, hindi mo pa rin ramdam. Para sa'yo yung pang-aabuso, kabanalan pa rin. Sagot pa nga ng Exactly. iba ganito eh, basta kami mag-aabuloy kami. Kung saan nila dadalhin yung abuloy namin, bahala sila. Yes. Yes. Mhm. Parang ano lang yan eh. Sabi nga eh, payag ba kayo yung taxes nyo? Ipadadala doon sa kalaban ng Amerika. At pagkatapos, gagamitin, ipapoproxy para doon sa mga terorista para i-terrorize kayo. Oh, sige nga. Payag ba kayo nun? Payag ba kayo? Kasi yan dapat, sabi nga nung iba, alam nyo, ito yung iba, no? Ako anya ganito pero hindi ko pinas. Pag sinusuportahan mo ang isang tao, ano man ang kanyang ginagawa, no? Pag sinusuportahan mo ang isang tao na nagtuturo ng mali, hindi mo sinisiyasat at pinopondohan mo, kasama ka doon. Okay? Oo, yun. Pinopondohan mo eh. Oh, pondohan mo yung mabuting gawa. Oh, nagpapagawa na, may lingap-lingap. Sige. Sige nga. Nagpapagawaan niya ng mga bahay-bahay. Ang tanong ko, yung bang mga bahay na pinagawa, tinituluhan nila para ibigay yung titulo. Ayan, sa inyo na yan. Hindi. Nasa kanila pa rin yun. Yeah, nasa inyo pa rin yung kayo may-ari. Property lang ng church ninyo, di ba? Patitirahin nyo lang yung tao.
O, ngayon, yung tao, control nyo, whether you like it or not. Yes, control. Di ba? Control nyo. Hmm. Yun lang yan eh. So, it's not really like a good deed. A good Ah, deed, you gave it. Di ba? Ayan yan eh. bueno, Kaya, palagay ko kapatid na Jeriel na nasagot na rin natin sa 3 beses na pagtalakay aha, yung mga cult leaders, ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang mga pag-uugali, mayayabang, mapang-abuso, yeah, mahilig magmanipula ng mga miyembro. Ang mga miyembro naman po, pikit matang sumusunod sa pag-asa sa bagay na espiritual, yun po ang dapat na maalis sa miyembro. Dapat maging bukas ang pag-iisip katulad ng mga Bereano para habang may pagkakataon pa kayo, makatakas kayo diyan, ha? yes. Makatakas kayo diyan at Alam nyo, hanapin ninyong katotohanan. kaya ang mabuting pinuno, sabi nga mabuting pinuno, alam mo, kunin natin si Solomon. No? Kasi kanina lang may lumapit sa akin. Yeah. Ikinukwento yung napanood niya eh. Yung bang kasaysayan ni David, brother. Oo. Tapos yung kasaysayan din ni Solomon, magkaduktong yun eh. Sabi niya, ganun pala si Solomon. Ano si Solomon? Si Solomon pala, nung naging hari na, ang lagi niyang katabi nanay niya. Si Grabe. Betsiba. Si Betsiba. Sabi, kaya ang ano ron, kahit pa anong maging posisyon mo, huwag mo kalilimutan nanay mo. Sabi Ganun ba? nung, yun lang laging ano sa isip niya. Sabi ko, tama ka dun. Kahit ano pa ang marating mo sa buhay, isa lang ang iyong ina. Kaya ikaw, brother, ha? Ang pakiusap namin sa iyo, tama na. Hanapin mo na ang iyong sariling ina. Bago pa magwakas ang kanyang buhay, iayos mo. Kasi, di ba, tinitingala ka ng marami yung kapanampalataya, yung mga kamag-anak namin, tinitingala ka nila. O, yung mga kabataan, tinitingala ka nila. Pero kung yan ang ipakikita mo, diyan sa mga miyembro mo, kung papaano mo tinrato ang sarili mong sambahayan, wag mo silang ipinta na lumaban sa'yo. Hindi namin nakita nilabanan nila ang doktrina. Pagka pinanood mo yung bidyong ginawa nila, hindi nila dinivide ang iglesia. Actually, nung mapakinggan namin yun, natuwa kami dahil sana mag-uusap kayo. Pero nung tiniwalag mo, doon tayo na divide. Ha? Doon tayo na divide. Doon tayo talaga. Teka muna, hindi na ako susunod dito sa leader na to. Hindi na nito sinunod yung. Kaya lang, marami kang napasunod, brother. Kaya, mahal ka namin. Kasi, hindi naman lumaki ko, kilala kita. Di ba? Kami, tumanda kami ni kapatid ni Erning. Kilala namin yung pangalan mo. Pero, Mm. hindi namin akalaing magagawa mo yan. Kaya, nakikiusap kami sa iyo. Pakita mo sa buong mundo. At wag yung propaganda lang, no? Na hindi ka yung tinutukoy dito na leader ka ng kulto. Hindi. Patunayan mo yan. Kasi yan ang bintang sa inyo ngayon eh. Binibintangan kayo ng maraming nasa social media. Puwera kami. Sinasabi lang namin sa programang ito ang sinasabi ng marami. Sapagkat kami nagmamalasakit una sa iyo. Sa iyo mismo. Sapagkat hindi ka pa rin namin nakakalimutan. Mahal ka pa rin namin. Totoo yun. Pero sabi nga, yung hindi na nagsasalita sa mali mong ginagawa, 100% kami. Hindi ka mahal niyang mga yan. Kaya lang yan nariyan, nakikinabang. Yan ang aming natatanaw. Maring hindi totoo yung aming natatanaw. Pero yun ang nakikita naming lumilitaw. Kasi ang tunay na nagmamahal, brother, magsasabi sa iyo eh. Diba? Yeah, 'pag may mali ka, oo. Mali ka dyan eh. Hindi tama yan. Pero yung sasabihin sa'yo, tama yung ginawa mo, brother. Tama yan. Mas mahal mo ang iglesia kaysa sa nanay mo. What? Naku, Eh, alam mo ba kung ano dating nun? Mas mahal mo ang iglesia. Alisin mo yung salitang iglesia. Ano ba nasa rehistro? Korporasyon. Di ba? Yun ang nasa rehistro nyo. mas mahal ang Ano tawag doon? corporation soul. Corporation soul. Mas mahal ko korporasyon kaysa sa sa nanay ko. Parang ganun eh. Di ba? Kasi yung korporasyon may pakinabang eh. Yeah. Sana wag ganun. Kami naririto hindi para awayin ka. Ngayon, pinakikita rin namin sa iyo, may maling doktrina na naituro. Ituwid mo.
Di ba? Pwede mo Yeah, namang ituwid hindi eh. pa huli ang lahat. O pwede mo naman sabihin, mga kapatid, meron tayong babaguhin sa ating pananampalataya. Sapagkat we are not all-knowing. Maging ang sugo. Ha? Ang sino man sinusugo ng Diyos may pagkakamali eh. Isa lang ang talagang isinugo niyang perfect. Ang Panginoong Yahushua lang. Kaya itong panawagan namin, bunga ng pag-ibig. Yung mga iglesia, yung kayo nariyan na mga mahal namin sa buhay, magsiyasat kayo. Magsalita rin kayo. O, di ba? Kapatid Erning. Bueno, umaasa ho kami na itong ating ginawang pag-aaral na ito ay atin pong napakinabangan sa sentidong ang tanong kung bakit ang mga kulto, leader ng kulto ay yumayaman at nagpapakasasa doon sa abuloy, ay sana ito'y makarating sa isang hindi lang sa isang religious leader, no? Kundi sa lahat na gano'n ang signos o yung mga pagkakakilanlan sa isang Mhm. kulto ay nasa kanila, Yeah. hindi pa huli lahat para magbalikwas at magbago. Sapagkat pagka tayo po ay nasa proseso ng pagre-research at along the way meron ka na-encounter na totoo, iba doon sa paniniwala mo, ito pala yung totoo, walang mali doon sa ika'y magbabago, eh. Kaya Exactly. pagka tayo nagre-research, comma ang gamitin natin. Huwag Pagdating sa, tuldok. paggamit ng mga punctuation mark kung ano man tawag diyan ano, kudlit, hindi period. Sapagkat Yeah. you are on the process of research, you're still in the process of searching the truth. Kaya Yeah. wag period, kailangan comma sapagkat 'pag may nakita ka pang walang masama dong magbago, eh. Exactly. You change for, the better, not for Tama. the wrong one. You choose to believe in the true word of God, the true gospel. Kasi pagka Tama. pininiwalaan natin yung mali at hindi mo kayang ipagtanggol yan, kahit sabihin mo 1,000 beses na totoo yan, 1,000 beses na hindi totoo yan, hindi mo kayang Yeah. ipagtanggol, eh. Pagka yan Mhm. po ay hindi po puwedeng suportahan ng mga katotohanan at ang ginawa mo na lang ay pinagtakpan mo, pinangatwiranan mo na lang kahit hindi totoo. Yung bang sinasabing ang isang bagay na puti, 'pag sinabi ng leader na pula, paniwalaan mong pula, yun po ay hindi tama. Ano ba naman Yeah. 'yan, 'no? Mhm. Kaya umaasa ho kami na itong ating tinalakay na ito, kahit na humaba tayo ng konti, ay nakapagdulot po na ito'y nakapagbukas ng isipan ng maraming mga nakikinig. Yes. Huwag Mhm. tayong maging panatiko. Ang panatiko kasi po isang kahulugan po nun, eh. Basta dito na ako, ano man ang mangyari dito na po ako. Yun ang Yeah. fanaticism na hindi Mhm. sinusuri kung tama o mali ang kanyang sinusunod, basta siya tama, dito Mhm. na ako. Mali po yun. Kailangan po ay ating i-open ang ating mind para magkaroon po ng puwang ang katotohanan na ating pong malaman. Ho? Yes, at saka hindi atake ito, 'no? Kasi Hindi minsan attack. pagka sinasabi yung laban sa pananampalataya mo para bang defensive ka kaagad, eh, atake. Kaya sasabihin Hindi mo, attack. "Sinungaling ka kasi," kung ano-anong mga Oh, salita. nagdilim ka, oh, yan. Oo, yung mga gano'ng salita, alisin natin yun, 'di ba? Kasi hindi tayo matututo ro'n, eh. Okey po. Sigurado. Bueno, manalangin po tayo. Maraming salamat, Ama naming Yahuwah, sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala. Tulungan mo po na ang mga kaalamang ito ay masiyasat ng lahat ng nakikinig upang makarating kami sa pagkaalam ng totoo. Sapagkat ang katotohanan, kapag aming laging kini-question, lumilitaw na malinaw at lumilitaw na makinis. Subalit kapagka ito po ay aming sinasang-ayunan, hindi po lalong lumilinaw, kundi dumidilim, nagiging palaisipan sa marami. Kaya ang aming pakiusap sa iyo, Ama, tulungan mong maging mapagsiyasat ang lahat ng nakikinig. Katulad ng pinahintulot mong mas tala ang kwento ni Apostol Pablo, ni Silas at ang mga taga-Berea. Mahusay ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa kanila. Pero hindi sila nasiyahan doon. Binasa nila ang nakasulat. Tinignan nila kung ang iyong kalooban noon ay yun din ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanila. At nang kanilang malaman na ito ang katotohanan, na hindi na bago ang sinasabi mo noon at sa panahon nila na sinasabi ni Apostol Pablo, sila po ay sumampalataya. Sana po ang maraming tao ganun ang maging isipan. Mabuksan ang mga isipan upang magtanong, maghanap ng tama. Hindi hanapin kung sino sa nagtuturo ang tama. Ano
ang tamang sampalatayanan. Ama, sumasampalataya kaming pinagpala mo na ang aming isipan at ang aming mga kaluluwa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, Good hanggang night dyan. po. Sige Hanggang po, sa muli kapatid po. na Ernie, kapatid na Sige. Henry, good night sa inyo. Good night.